Mga source ito, kakarating lang natin dito sa Quezon City by isa. Ito, overlock ayun. Overlock. Problema ito, maalog yung rating niya sa unahan. Ayan, kaya upload natin sa YouTube. Ito, babaklasin natin ito, tatanggalin natin yung front niya dito, cover. So, ayan, panoorin nyo. So bago tayo mag-start mga kasuwer, make sure at kung bago ka lang dito sa channel ko, subscribe nyo na ako, John Rizawin Mechanic. Yun nga, nagtuturo tayo ng mga iba't ibang klase ng paggawa ng makina na pwede nyo matutunan, lalong-lalo na yung mga beginners dyan. So like and share nyo mga kasuwer, nang makarating si kapwa natin mananahe dyan, may ganito silang magkaroon sila ng idea. Tara, start tayo. Ayun, bali na tanggal na natin yung mga tornilyo na yan. Anim. Mayroon pa yan dito, minsan yung dito. Ito wala na. Wala na ilalim. Mayroon pa kasi yan dyan na payabi. Ayan na. Kitaan natin na yung maluwag yung differential hub niya. Yung ilalim parang tanggalin natin yung piece nito, pati langis. Masama rin kasi pag sumubra ang langis. Bali tanggal na natin yung 4 na tornilyo dyan. Ito mga kato. Natin. May natanggal. Kasi naputol. Naputol ang tornilyo. Naku po. Mahanap tayo ng tornilyo nito. Magkasya dyan. Wala pa naman akong tornilyo na nito. Hindi na sana nawala yung mga gamit ko. Meron tayo niyan. Check natin mamaya. Tingnan natin. Baka itong gagamitin natin yan. Wala na. O yan, putol siya. Putol. Putol siya dyan. Tatanggalin pa natin itong kaputol na to. Kakayanin ng sungkit. Kakayanin ng sungkit-sungkit ng karayo. Kasi maluwag din siya. Ayaw. Saan natin yung nagawa ng motor mo? Taga-binangon din na tayo. Alin po? Nagawa ng motor niya. Putol niya. Tinatanggal natin. Lalim. Kayari niyan. Dito tayo kukuha. Pag kasing laki yan, dalas naman. Wala yan. Kasya naman siya. Ano po? Wala nang gagamitin natin. Yan. Walang talaga, buti na lang hindi yung pinakahabang naputol kasi. Ganun, pero may kasi talaga yung nagagawa natin yung pinakahab. Ayan, kasya naman na siya. Ipitan na natin. Timing din natin yan sa dito sa lato niya bago nyo higpitan to rito. Ayan, timing din yan. Timing nyo, ilagay natin yung plato bago mag timing kasi sumasayad yan sa plato, tumatama. Ayan, ilagay yung plato dyan. So dito na tayo magta-timing yan. Kailangan pantay yung dito, hindi sila yung ngipin. Kasi pag magkadikit yung ngipin na yan, pagkakayod yan, papuputol talaga, mapipersa talaga yung posible ng luwag. Kaya kailangan may yan, mga 1/8 ang clearance niya. Mawanit tamanan. Kaya dito natin yan i-adjust. Kailangan maligo ng langis to. Hindi nanginis ko, sabi ko baka sa sobrang ng langis yung nalalang. Ganyan yan, makikita nyo yan dito. Nalalangisan yung gagalaw-galaw siya. Kaya gagalaw-galaw ang ngipin. Yan, pag nakadikit yan, tulad yan na nakadikit kailangan i-advance natin ng ganyan. Hindi dapat yan sila magkadikit. Tsaka na natin higpitan. Bravo, itong isa. Bravo na lang sir. Ayan, higpit na. Then yung pag-check nito, pagbaba ng compress kasi nakasagad yan sa 1 nakasagad yan sa 1 bago nyo timing. Ayan, nakasagad sa 1. Tapos kailangan, pag binaba nyo, kailangan din rin tumatama rito. Hindi ko nga ginagalaw yan simula nung bilhin ko yan. Hindi, basta nililinis-linis ko lang dyan. Okay na to. Balik na natin yung base niya.
lang siya kasi nga nilagay natin doon sa ilalim. Kulang ng isa. Titingnan natin dito sa ano natin kung may piyesa tayo dyan. Kahit tornilyo na ng di negative, basta't magkasya. Importante malagyan natin yan. So ayun, bali ayan ay lagyan na natin ng sinulot na natin yung sinulot. Nilagyan na rin natin ng langis. Panda rin natin yung umakit yung langis niya sa ilalim. Hina nga no. Hina ang akyat. Bitaw. Hindi naman talaga nakikita dito lang sana. Hindi. Minsan hindi. Kasi Hindi talaga, simula ng umpisa mo, nakikita lang sila eh. minsan tumatakbo ha. Maluwag yung spring. Medyo maluwag. Bumababa na mo po sa yung drain ko ulit kasi nga hindi siya umakit yung langis niya rito. Dito kakaunti lang ang angat ng langis. Kaya baka yung hose niya doon at saka yung tornilyo hindi sila na magkatugma. Kaya linisin na rin natin yun. Baka dalawang baklas tayo. Cheat natin to. Kasi minsan yung center ng butas ng tornilyo na to hindi sila magka-match. Ito. Baka ito barado na rin. Pero dito dapat dito umakit papunta ron kasi ito yung hose papunta ron sa stitch cam niya. Ito yung papunta rito. Kailangan di yan barado. Tanggalan natin. Ito yung sinasabi ko na butas. Ayan yung butas na to. Minsan kasi pag hindi pag nakalis yan dito sa butas niya sa hose no, hindi yan tuloy-tuloy na papasok. hindi nakatutok sa hose. Ayun, layo pala oh. Pero sa Tolentino sila nag-assemble dyan ng mga ganyan. Ang layo ng sa hose, dapat nakaganyan yung butas niya. Yung butas ng tornilyo. Oo. Sa hose harap. No? Sa harap dapat. Ang layo eh. Kaya pala. Ganyan nakasalis eh. Kaya pala ayaw pumasok ng langis. Naku po. Kaya sabi ko sa inyo mga kasuwer, pag kayong bumili, kailangan talaga importante niyan, paandarin nyo ng paandarin. Kasi minsan hindi umakyat ng langis niyan, katulad niyan. Akyat niya siya, kakapiranggot lang. Ito hindi ko nakita kanina kung sakto talaga siya sa ano kasi kusa ko lang tinanggal ito kanina. Tinahinan ko talaga, hindi talaga. Nakita naman ni sir, di ba sir? Ang layo, hindi sila magkano. Ganyan talaga ang mayayari niyan. Isang magpuputol talaga ng ano din niya yan pag hindi nalalangisan to rito. Yun ang problema kaya hindi umakyat yung langis. So titingnan natin kung barado na rin ba ito. Kung hindi kung barado, ako wala tayong pamalit dito. Pero tingin ko mukhang okay pa to. Bago-bago pa naman siya. Kali na ano naman natin, hindi naman siya barado. Tapos ito hindi naman ano na natin. Yan, tinandaan, dapat pag ganito, tandaan nyo yung butas niya. Ayan, tinandaan na rin natin yan. Pati ito. Para sakto talaga yan dito sa butas. Kasi may butas yan. Ayan. Parang sakto talaga siya dyan. Okay, babalik na natin siya. Ito, lilinisin din natin to. Ang dumi, oh. Kaya halos kakapiranggot lang ang buga. Ang dumi. Ayan. Lilinisin natin yung filter na to. Oh. Kapal na. Kaya pag ganyan, pag hindi umakyat yung langis nyo, check nyo kagad, buksan nyo, pabuksan nyo sa mekaniko kung hindi nyo kaya. O kaya, kung kaya nyo, may mga vlog naman tayo dyan, sa YouTube channel natin dyan, Sewing Mechanic. Yan, panoorin nyo na lang kung paano pagbaklas nyan, para may makatipid kayo sa tawag ng mekaniko. Yan, nalinis na natin yan, kita na lang natin, ihuli na natin ito. Yan, kailangan dapat ganyan, kung ano yung tinandaan nyo, kasi itong tinandaan natin, butas. Ito yung butas papunta ron. Kanina ang layo. Paling kanina eh. Ay hindi talaga aakyat yan. Lalo na dito kanina. Paling na paling talaga eh. Ayan yung tanda rin natin yan. So lagyan na uli natin. Lagyan na uli natin yung base. Titingnan natin kung aakyat na ba. Malakas na ba. Check natin ulit. Ayun, malakas na. Dami na nga. Okay na.
tumatalsik kanina eh. Dito sir, ilawan mo nga sir. Para makita nila. Yun, tumatalsik yung langis niya dyan, oh. Ito, tumatalsik. Kasi kung matatanggal mo yan, makikita mo. Tanggalin natin para sigurado tayo. Okay na sir. Ha? Okay na yan. Ikaw. Sige. Pero makikita nyo naman yan. Ayun, bumubulos na yan. Kanina, walang-wala talaga. Mapatak pa baba. Oo. Yan, kailangan kasi, kanina, barado kasi talaga kanina. Ito, lakas na. Okay na yan. Tama din sa puti sa ilalim. Bumabagsak. Bumabagsak. Kasi kailangan itong pinaka-stitch cam talaga yung kailangan yan. Malagyan ng langis. Ganyan dapat. Kaya kung makita nyo yung mga mekaniko nyo, ganyan ang ginagawa na nabuksan naman. Tapos kailangan paandarin nyo muna para ma-check nyo talaga. Umakit ng langis dito, umakit din dito. Kasi yan talaga, the best talaga yan. Tatagal talaga makina nyo yan pag ganyan. Pero pag wala ritong langis na umakit, siguro, antimano talaga, may maputol talaga mga pyesa dyan. Yan ang karamihan talaga yun. Kaya talaga sabihin ko sa inyo, yung pinaka-the best yan, umakit lahat ng langis. Para lang talaga yan sa inyo yung mga ginagawa natin. Concern lang talaga ako. Kailangan talaga, yun ang the best yung gawin. So ibabalik na natin lahat yan. Ito, lakas na kanina. Okay na to. Pasadaan na natin lagay. Ayun, bali na ikabit na natin. So ito naman yung takip ang lagay natin. Lahat. Ikabit na natin. So isa pa pala. Lagay na natin. Pantalin na natin yan. Irat na rin natin yan. Okay naman yung tahi niya. Hindi naman siya ng paktaw. Okay kuya, subukan nyo. Okay. So yung mga kaso, nakita nyo nung yan nga, nag-live tayo. Then pag live natin medyo pinatay ko na rin kasi nga matagal kasi dalawang beses ako nagbaklas gawa nung hiningnan ko, pinandar ko ng pinandar. Mahina akyat yung langis niya dito. Tapos dito sa stitch cam niya hindi umakyat yung langis. Ayun ginawa ko, binaklas ko ulit. Tapos nung tinignan ko yung pinaka-hose niya saka yung tornilyo, hindi sila magkatugma. Kaya hindi talaga umakyat. Kaya pag ganun mga kasawar na hindi na umakyat yung langis ng rito, kailangan nyo talaga ipacheck na sa mekaniko yun. So ayun muli, sana may natutunan kayo sa ginawa natin nito. So ayun muli, kung so may mechanic tayo mga kasawar, sana is magpa-home service dyan. PM nyo na lang ako dyan. Saka marami tayong mga video dyan. Nasa screen yung contact number ko. Dyan nyo lang akong kontakin. So ayun, shoutout dito kay sir. Salamat sa tiwala sa pagpagawa ng makina niya rito. Ayun, dito na lang.